Hello, good morning po sa lahat ng aking mga followers. Ngayon po ay araw ngayon ng Martes, May 5, araw ng Martes 2026. Ngayon po ay pag-uusapan natin yung ating content na mga mutya na tunay na ating nakukuha sa kalikasan. Pero bago ko sisimulan itong aking kwento, yung mga bago na nakatingin sa aking channel, mag-subscribe po kayo para sa susunod kong mga upload na mga videos ay makakita rin kayo sa susunod kong mga vlog. At maraming salamat po sa lahat ng aking mga yung ating channel sa YouTube. Maraming salamat po na hanggang ngayon ay nandyan pa rin tayo, nakapag-upload, binibigyan pa rin tayo ng karapatan na makapag-video dito sa kanilang YouTube. Maraming salamat po YouTube. At ngayon po ay ating pag-uusapan itong mutya na ating nakukuha sa kalikasan. At i-explain ko sa inyo kung paano ko ito nakuha para din po kayo ay meron kayong knowledge at malaman ninyo kung ano ang mga bisa sa mga bato o mutya. Itong bato ito ay nakukuha ko ito sa puno ng niyog. Ano bang puno ng niyog? Sa puno ng niyog na ang kanyang haba ay 1 meter na pinuputol ng sinso. At araw ng Biyernes, naanod po yung 1 meter na kahoy na niyog, naanod sa suba o sa ilog. At nagtataka ako bakit may naanod na niyog sa suba o sa ilog araw ng Biyernes yun. At yung puno na yun na naputol ng pawirso ay medyo matagal na, at yan po ay naanod, ibig sabihin lumulutang. Hindi naman maanod siguro kung hindi lulutang, di ba? Kaya pagkuha ko yon sa sa puno ng niyog na kasing haba ng 1 meter, yan po ay isa po yan sa patay na po yung puno. Ibig sabihin patay na siya, hindi siya buhay. Kasi dalawang klase yung patay, may patay na patay na puno na naanod siya, tapos yung haba niya ay 1 meter. Tapos ang patay na puno ay pwede mo gagamiting panggatong. Ngayon, ito ay aking kinuha sa ilog at ginawa kong panggatong po yung puno ng niyog. At sa mabuting palad, siyempre tinatchap natin yung yung puno ng niyog, kasi may balak tayong gagawin nating panggatong. Araw ng Biyernes po yon na ating nakuha. Ngayon, kinuha ko po yung puno ng niyog na naanod sa ilog, tinabi ko sa tabi ng ilog, at siyempre medyo malayo-layo pa ang bahay namin, ay kinarga ko siya. Pagkarga ko, pagdating dito sa bahay, winawasay ko yan, chinachap ko. At pagchap ko, ito po ang aking nakikitang bato sa loob. Ayan. Sa loob ito ng niyog na aking chinachap. Kung napapansin niyo, yung kanyang katawan ay para ding niyog. At meron ding gabay na tao sa loob. Ayan may mata, may bibig, may mata, 2 mata. Yan Siguro kung marunong ka lang tumingin sa mga mutya, may gabay ba wala, siguro maswerte ka kung ikay marunong. Pero kung hindi ka marunong, ay depende na sa'yo. Ayan po yung kanyang gabay. Ayan may tao na ulo, muka.
O yan, o, nagpapakita siya. O. Mata-mata, bibig, at yung ulo niya, pasikot, yan. Yan po yung gabay niya. At kung ikutin natin yung buong katawan ng mutya na nakuha natin sa loob ng niyog na ating chinachap, at napakaganda po talagang pagkaklase. Yan. Ito po ay lutang. Pwede nating sabihin lutang na bato na lumulutang nga. Totoo namang lumulutang ito dahil sa niyog siya sa katawan siya na lumulutang na bato na sa loob ng katawan ng niyog na nakukuha. At natuklasan dahil siya po ay winawasay natin, inaat sa gibugha sa Bisaya. O, pagbugha natin, yan po ang ating nakita. Yan. Yan ang ating nakitang bato. Yan. Sa loob ng kahoy na niyog. Natuklasan natin dahil yan ay gibugha natin. Pagbugha natin gagawing panggatong, yan po ang ating nadatnan sa loob ng kahoy na kukuha ito. Bato ito. Yan, bato yan. Kaya napakaswerte po ang makakuha nito. Hindi ko lang sasabihin kung sinong kumuha nito dahil confidential po. Confidential dahil sa seguridad din ng kanyang protection. Ito na po bro, ang request nyo na ipapakita ko ito. Ayan. Ayan po yung gabay. Bibig, mata, may siya, may ulo diyan na nagkakalo siya, oh, parang nagsusombrero siya. Ayan. Ayusin yung pagtingin nyo para makita nyo yung gabay. Ayan po yung mukha, oh. Ayan po yung mukha. Ayan. Oh. Yan. Diba kita nyo yung mukha? Ayan, may mukha. Oh. May mukha yung gabay niya, oh. Oh. Tapos kung hindi natin tingnan yung mukha, titingnan natin yung kabuuan ng bato ng kanyang pinaglabasan. Ayan po ang kabuuang bato na niyog. Niyog talaga yan. Katawan ng niyog na nagiging bato, ang bato na mutya ng niyog. Ayan. Sa nagtatanong kung anong birtud ng niyog, ang birtud ng niyog ay pampalakas, pampahaba, pampatibay, at iwas disgrasya. Isang layunin, diretso-diretso, walang tiko-tiko, direct sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil yung puno ng niyog ay walang sanga, diretso po yan sa langit. Nagahangad siya ay magiging makapunta sa langit yung puno. Kahit nga puno ay hindi siya lilingon, hindi siya liliko, diretso ang kanyang kaligtasan sa ibabaw ng langit. Kaya yan po ang spiritual sa pagbasa ng niyog, at kahit anong gagawin mo ay hindi mo mabatatalikuran dahil hindi siya lilingon, hindi siya titiko, diretso lang po siya. Tuloy-tuloy lang hanggang siya ay mamamatay yung puno niya. Pero yung kanyang espiritu ay napakalakas po yan sa spiritual sa pagpunta sa langit. Ayan. Kaya kung may makikita kang mga niyog na nahuhulog, hindi basta-basta po yan mahulog dahil tutubo at tutubo, tatayo at tatayo. Kaya ang grasya at panalangin ay nandyan po sa puno ng niyog. Ayan. Yan po ang pagbasa sa puno ng niyog. May halong proteksyon.